Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw at gabi po dyan sa mga silent viewers at solid supporters ng EDC. May galop shoutout po at kamusta po kayo? Suyuon mga kalingap, may panibago na naman po tayong pag-uusapan. Papa Eds, ganito pala kaprangka magsalita at masama nga po ang kanyang loob sa kanyang naging beneficiary. Biyansin natin nalungkot sa nangyari mga kalingap. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya na lamang. Pero bago po yan mga kalingap, kung bago pa lang po sa aking munting YouTube channel, pa-like, share, and subscribe na rin po at pakipindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aking i-upload na video. At paalala rin po, bago po tayo magbigay ng ating mga komento at opinion, tapusin po muna natin ang kabuuan ng video. Nang sa ganun po akma po ang ating i-comment mga kalingap. At lagi ko rin nga pong hiling sa inyo, suportahan po natin ang mag-ama na matubang. Napakaganda nga po yung ipinapakita nila sa atin. Mga pagbibigay saya at tulong sa ating mga kababayan ay suportahan po natin at imaratan mga kalingap. Nang sa ganun nga po marami pa po silang matulungan. Lalong-lalo na nga po dyan yung mga kapos sa pangangailangan ay malingap po nila. At syempre, wag po nating kalimutang suportahan ng kanilang may bahay. Walang iba kundi sina Ate Edna Vlogs at Jackie Tapia. Wag po sana tayong magsasawang sumuporta mga kalingap. So yun po mga kalingap, balik po tayo sa ating pag-uusapan at tatalakayin ngayong araw. Papa, it's ganito pala kaprangka magsalita. At masama nga po ang kanyang loob sa kanyang naging beneficiary mga kalingap. Biyansi po natin nalungkot sa nangyari. Ayoko ng vlog na ganito. Lungkot. Malungkot. Ayoko ng malungkot na vlog eh. Kasi siyempre tayo, nag-uplift tayo ng tao. Gusto ko lagi nakakatulong ako. So siyempre, nagawa tayo ng paraan para matulungan sila sa kanya. Napag-usapan natin tungkol dun sa pag-aaral mo. Nakwento mo na ba ito kala mama mo? Nasabi mo na? Ay, hindi ko po nasabi kila mama. Na ma-stop na? Ay, opo, nasabi ko na sila yun. Nasabi mo na yun? Nung nalaman nila mama, anong reaction nila? Nalungkot din po, syempre. At akala nila kahit may anak ako ay mapatuloy pa. Nga po, usap namin. Kaso nakikita ko po kasi si baby na parang hirap. Eh, sila kuya mo, ganun yung reaction? Opo, syempre nalungkot din. Wala naman nagalit sa iyo sa mga nangyari. Nung mga, Wala naman. oy, Pero ano lang, Larissa. nalungkot lang naman din sila. At second year na baga po sana. Sa buhay, Kahit talaga sa bantayog ng pangarap mo ay isusurrender mo para sa anak mo ay ganun nasa isip ko ngayon. tama. Akala ko dati, iiwan ko muna po sana sa biyanan ko, ganyan. Tapos maaral ako. Hindi pala ganun kadali. kaya. Kasi pag nakikita mo na yung anak mo, talagang mapapasabi ka na, tigil ko muna, bantay ako ng anak ko. Hindi mo matiis. Susunod na lang. Sa napanood po natin mga kalingap, grabe nga po ito si Papa Eds at sobrang nga pong nalungkot dito sa nangyari kay Clarissa mga kalingap na kung bakit nga po ito yung naging plano niya sa kanyang buhay para na rin dapat sana ito sa kanyang kinabukasan o maging sa kinabukasan rin po ng kanyang anak. So si Papa Eds po natin walang nagawa dito sa plano ni Clarissa kundi sang-ayunan na lamang at labis nga pong nanghinayang dito si Papa Eds mga kalingap sapagkat pagkakataon na nga po ni Clarissa ang makapag-aral o may ipagpatuloy mga kalingap yung kanyang pag-aaral kahit nga po itong si Clarissa ay may anak na. At ayun nga po mga kalingap, nakita natin kung gaano nalungkot si Papa Eds at medyo nasaktan siya dito mga kalingap at nasasabi rin natin parang sumama ang kanyang loob dito. At yun nga po mga kalingap, na itanong niya pa rin dito kay Clarissa kung sa susunod ba na taon ay maipagpapatuloy niya pa ang kanyang pag-aaral at sagot na rin naman ni Clarissa
Kung baka sakali po at handa na siya ay talagang magpapatuloy siya mga kalingap sa kanyang pag-aaral. Dahil nga po sa nangyari, naging mapagprangka itong si Papa Eds mga kalingap. Maririnig nga po natin kung gaano kaprangka itong si Papa Eds magsalita o magbigay ng pahayag dito kay Clarissa mga kalingap, at hindi nga lamang ito para kay Clarissa kundi para rin sa lahat ng kanyang mga beneficiary. Ano bang gagawin ko kay Clarissa? Kasi syempre, mahirap din isang tabi yung ginawa mo na parang nagkamali ka tapos sobrang dito basta-basta kasi pagka nagkaanak ka, mahirap na parang mabigat yung Sobrang hirap. saka mabigat yung parang penalty na parang kasalanan na bigay mo eh. Saka sa inyong sa usapan natin, paaral lang paaral lang syempre ang aking sagot. Opo. Hindi nakasama yung sa pagpapatulong pag may bata ka na. So, Dapat kami na yun, magulang oo. na kami. Kasi parang ang magiging point niya parang kukonsintihin na. Mhm. Parang medyo doon. Pero kung sa akin naman, papatuloy si Clarice sa pag-aaral, hindi man ako magdadalawang isip kasi may mga tinutulungan naman tayo dito sa Kalingap na may anak na rin. Pero bukod dun, syempre, dahil may anak na siya munang parang yan responsibility din. Kailangan mong panagutan yung sa gawa mo, Clarissa, para at least hindi naman natin masyadong masabi na ng mga fans din na masyado akong mabait or Gusto ko rin sila matutong tumindig sa kanilang sarili kasi baka mahirap yung masyadong masanay din ng mga ating tinutulungan sa lahat ng tulong sa lahat ng oras nandyan. Siyempre, so ang natin dito talaga kay Clarissa is yung pag-aaral. So, So yan po mga kalingap, sa mga sinabi ni Papa Eds talaga namang tagus sa puso at alam nating matatauhan dito si Clarissa. At para din naman po ito sa kanya mga kalingap. Kung kaya ganun na lamang nga po magsalita itong si Papa Eds at syempre talagang nangihinayang siya mga kalingap. Ganun talaga. Siyempre, wala tayong control sa kanilang desisyon. Wala tayong kontrol sa mga desisyon ng tinutulungan natin. So, kung gusto nilang magsarili, wala tayong problema. Hayaan lang natin sila sa gusto nila. Kung mapatulong sila, sige lang. Kung gusto nilang magsarili, sige lang din. Tayo lang dito ay nakaantabay